May tanong sa akin. Good day po. Ano po kayang magandang gawin kapag tawag ng tawag yung agent ng OLA? Pinaliwanag ko naman po na wala pa akong hawak na pera at kinukumpleto ko pa. Ayaw po kasing pumayag at sinabihan pa ako na nasa kanila daw po lahat ng info ko. 2 days na po akong due sa kanila. Di ko na po sinasagot yung mga tawag kasi ganun pa din po yung sinasabi na pinipili talaga akong bayaran. Tama po bang di ko sagutin mga tawag nila? Ulit-ulit lang din naman po kasi yung sinasabi. Natetensyon na po ako sa pressure na ginagawa nila. Alright, napakagandang mensahe po nito pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Dito po sa ating video, aalamin po natin bakit ho ba umabot sa ganito. No? Yung sinasabi ho nilang paniningil ko, no? Nitong mga bugok at abusadong ahente ng mga online lending apps. No? Pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po, sa ating po pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. Okay, so sabi niyo nga po, ano daw po ba yung po pwedeng gawin doon sa tawag ng tawag na ahente ng OLA, no? Pinaliwanag niyo naman na wala pa kayong hawak na pera at kinukumpleto nyo pa. Okay. Ayaw kasi pumayag at sinasabi pa na nasa kanila daw po lahat ng info, no? Tapos 2 days na kayong naka-due sa kanila at di nyo na sinasagot yung tawag nila kasi nga paulit-ulit lang naman yung sinasabi nila at laging sinasabi na magbayad. Tapos sabi nyo nga, tama bang? Di mo na sinasagot yung tawag kasi nga paulit-ulit yung sinasabi at nape-pressure na kayo. Okay, eto lang po yan, no? Natural po sa maniningil ang talagang maging makulit. Kaya lang dito nga po, no, sa mga bugok at abusadong ahente ng online lending apps, medyo talagang masasabi nating out of this world yung ginagawa nilang paniningil ko, no? Bakit? Kasi po ganito yan. Nagsimula ho yan kasi, no, doon sa maling pagpapautang. Okay? Kasi kung ang pautang po nila ay dinaan nila sa tama, let's say, nag-credit investigate, no, nag-verify, nag-evaluate, no, malalaman nila, mag-gauge nila yung kanilang mga kliyente kung talaga bang ready na pautangin o hindi. Isa ho yun. Kasi kung kayo'y ready na, ay talaga pwede kayo bigyan. Ibig sabihin, handa kayo dun sa mga babayaran nyo, sa due date po ninyo, sa mga penalties and whatever, pagka po kayo hindi nakabayad. At handa rin kayo dun sa consequences ng, ibig sabihin, yung laging pangungulit nung mga maniningil. Okay, isa ho yun. Pangalawa, kung sinabi at diniscuss po yung The Truth in Lending Act, hindi ho kayo magkakaganyan. Okay bakit? Kasi base sa The Truth in Lending Act, dapat fully disclose po, no, yung inyong ihiramin at yung inyong magiging obligasyon. Malabo kasi yun sa simula pa lang Tingnan nyo nagfi-fill out pa lang kayo, diba? Bigla na lang magpapadala ng pera sa inyo. Okay? At malayo dun sa halaga na ni-request nyo. Sige, given po, no? Hindi naman talaga laging na-approve kung magkano yung request natin. Kasi kung yan po talaga dumaan sa credit investigation, sa Toro Credit Investigation, pagbabasihan talaga nila kung ano man yung nakita nila. So doon sila magbibigay ngayon ng recommendation sa amount. Okay. Ngayon, kung ikaw naglagay ka ng 10,000, tapos padadala ka ng 500, para saan yun? Diba? Doon pa lang magugulantang ka na. Ba't may 500? Saan ang galing yun? Tapos may lalabas na lang dun sa biglaan sa inyong apps, no? Kung magkano ibabayaran nyo, wala man lang explanation. Di po ba? Kasi ganito yan. Okay? Base doon sa Truth in Lending Act, kailangan, ulitin ko fully disclose doon sa nanghihiram para maintindihan nyo at malaman nyo kanyang obligasyon. Pinadala ka 500 para saan yun?
Dapat yun una, hindi ho namin kayo muna ma-approve sa inire-request yung 10,000. Okay, dapat nakalagay yung sa apps. Kasi online po ito ha. So sa apps, ito sasabihin ko sa inyo. Marami pa hutang kumbaga hindi pa ho talaga ganun kahanda ang mga Pilipino sa online na pagpapautang. Kasi doon nga ho sa traditional hindi pa sila, kumbaga marami pa hong hindi nakakabayad Sa online pa na walang kausap. Di po ba? Tingnan nyo ha. Doon sa The Truth and Lending Act, balik tayo. Dapat yun nakasulat na hindi pa namin kayo na-approvean o kayang approvean sa 10,000. Ang na-approve namin sa inyo is 1,000 lamang. Papayag ba kayo? Hindi. Dapat ganun wala. May mangilan-ngilan po na OLA na ganun, pero kalimitan po, nasa 95% po ng mga OLA, ganun. Hindi ho inilalagay o dinidisclose. Napakahirap po nun, hindi mo alam yung yung halagang inapprove sa'yo. O, di mo yung dinisburse ka, 500. Ni-request mo, 10,000, napakalayo naman nun. Di ba? Tapos, bukod doon sa sasabihin yung approve, kung sumang-ayon po yun, dapat yun i-discuss din, doon sa apps din, kung ano yung interest rate, ano yung processing fee, amortization, term, due date, penalty, lahat po dapat mag-agree. Yun pong nanghihirap. Okay? Wala hong ganun Talagang bigla hong padadalan, tapos may repayment instruction na lang. Hindi nyo nga alam kung ano yung mga nakalagay dun Diba nga? Kung para saan yung kung ano-anong fee na yun, di po ba? Tsaka hindi mo sinang-ayunan yun, bakit dinisburse mo? Bawal yun. Hindi siya talaga, ayon to sa batas natin, ang mga abogado po nagsabi nito hindi siya magiging valid kung hindi nyo po inagrihan. Kasi wala kayong consent na sige, pinapayagan ko yan. Ito lang ho kung yung mga bangko nga po, hindi sila masyadong nag-aano sa mga apps. Bakit? Kasi ang ginagawa nitong mga bangko po, semi-online. Okay? Pag-a-apply online, pero may interview. Dinidiscuss. Okay? Itong mga bugo katapusan ng online lending apps, yes, fintech. Kaya lang, nangyayari, di ba? Kasi hindi pa ho ganun kahanda ang mga Pilipino dyan sa online na yan. Kasi nga, tingnan nyo yung finances nga ho, aminin na ho natin, yung mga finances nga po, hindi maiayos Yung pang-utang, di po ba? Tignan nyo ho bakit ko nasabing hindi maayos yung finances? Pag graduate po ng college, okay, naghanap po ng trabaho, may napasukan, ang unang sweldo sa napupunta? Sa gimmick, di ba? Paano masasabing yun? Di ba? Financial, may literacy sa financials. Di lalo ho sa utang. Di po ba? Tayo nga ho, tingnan nyo pagka-graduate din. Manghihiram ho ang magulang natin para tayo ho mailakad natin yung mga papeles natin. Yung mga ID, yung mga gagamitin po natin sa ating pag-a-apply. Tama po ba? O mali? Tapos papasukan tayo nitong mga bugo katabusadong online lending apps na to. Diba? Lalo na yung mga fly-by-night na yan. Yung mga biglaan nagdi-disburse. Kaya napupunta tayo dyan sa mga walang kakwenta-kwentang paniningil kuno nila. Wala naman talagang alam sa paniningil yung mga yan Yes, I understand. Ang kolektor po, talagang yung makulit. Pero kung kagaya nung sinabi po ninyo, na sinabi nyo na, or nag-abiso na kayo, o pinaliwanag nyo na yung inyong estado, hindi na mangungulit yun. Tsaka, eto yan. Ako kasi, ang sistema ko, pagka pinuntahan ko yung kliyente, nag-uusap kami, inaalam ko kasi kung ano yung nangyayari. Bakit di nakabayad, ganito. So, pag sinabi niya, kinukumpleto ko pa bigyan nyo ako ng date. Kahit pa paano, may maire-report ako dun sa aking amo. Okay, ngayon, dumating yung date na yun. Diba? Hindi tumupad. O sige, usap ulit tayo. Pero ngayon, yung susunod natin pag-uusap, kailangan niya may promissory note na. Di po ba? Kasi bakit ko ginagawa yun? Kasi
Ginawa namin yung tamang pagpapautang. In-explain yun ng maigi. Alam ho kung magkano yung kanyang inutang. Magkano yung alaga na approve. Magkano yung dinagdag na interest, yung binawas and everything. At dumaan po sa credit investigation yun. Alam po namin na may kakayanan siyang magbayad. At alam din namin na kaya niya yung responsibilidad. Itong mga bugo katabusadong online lending apps, walang ganun. Kaya ho nangyayari ganyan, balagbagan ho na paniningil. Diba? Kadakausap nyo na, diba? Kulit pa rin. Ganun ho talaga. Kasi wala hong patutunguhan yung pag-uusap nyo dahil walang alam sa paniningil yan. Kagaya niyan, tinatakot pa kayo na nasa kanila yung information. Yes, definitely. Yung information na yun kasi, supposed to be ginagamit para ma-credit investigate at ma-evaluate po nila kung yung kanilang kliyente nararapat na pong bigyan or pahiramin. Yun po ang purpose ng information. Yung mga yan, mga tanga yan. Sorry for the term, pero totoo po. Walang alam ho yan sa pagpapautang at walang alam sa paniningil. Ngayon, tinatanong nyo po kung tama ba na kayo ay hindi na sumasagot sa tawag nila. Well, kung ano po sa tingin ninyo, ikapapayapa ng isip ninyo, gawin po ninyo. Kasi pinaliwanag nyo Di po ba? Sila naman ang may mali Kasi yan, kung sa simula pa lang tama na yung pagpapautang, tama yung paniningil, at hindi pa rin kayo nakabayad, kayo na may kasalanan nun. Di po ba? Nangyari mali yung pagpapautang, mali yung paniningil. Di ba? Nag-abiso na kayo. Paulit-ulit, yun din ang sinasabi, di ba? O nakita nyo, parang sirang plaka. Paulit-ulit lang, walang diskarte yung mga damuho na yan Di ba? Manong offeran kayo ng payment options, di ba? Mas mainam yun Kasi pag may payment option kang inilatag, ibig sabihin lang nun, binibigyan mo ng pagkakataon yung inyong kliyente na makabayad. Hindi yung ganyan, paulit-ulit para silang nako po, wala akong patutunguhan yan. Yan ho ang unang pagkakamali ng mga bugo katabusadong online lending apps na yan. Hindi marunong magpautang. Kung hindi ka marunong magpautang, lalong hindi ka marunong maningil. Hindi ho porkit may pera. Marami kang pera, magpapautang, hindi ho. Pinag-aaralan ho yan. Sus Mario Joseph. Akala nila ganun kadali ang magpautang, hindi po. Dapat po talaga yan, nakahanda muna tayo. Hindi po pwedeng ganyan na sulputan na sulputan. Yung batas nga ho natin, hindi pa adapted sa online di po ba? Tapos ayan na. Hindi ho po pwede na na ang mangyayari pag may mali, tsaka babaguhin. Pag may mali, hindi ho. Dapat handa muna yung batas natin yan. Hindi pa ho handa Sa tingin ko sa ngayon, wag ho muna natin ipilit. Kasi po, hindi pa ho talaga tayo handa dyan. Mas mainam dyan, dapat meron talagang in place ng batas. Yung naayon ho sa panahon ngayon. Hindi ho marami hong mga lumang batas tayo na kailangan talagang amyendahan. Pagka ho siguro na amyendahan yun at naiayon, yan, sige. Diretso natin. Pero sa ngayon, I don't think na na handa tayo para dyan. Kaya marami hong napapariwara ho dun sa mga nangihiram Dahil ho dyan. Dun ho sa nagpadala ng katanungan, ulitin ko po, kung ano po sa tingin ninyo, yung sa isipan ninyo, gawin po ninyo. Kayo po ang kumontrol ng sarili nyong isipan, wag ho ibang tao. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.